Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong ginawang pag-appoint ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito ho kay dating PNP Chief Azurin. Dati hong PNP Chief, ito si Azurin. Ito ho ang ginawang kapalit. Siya ho ang pumalit sa nag-resign sa kanyang pwesto bilang special advisor na si Mayor Magalong. Kung matatandaan nyo, ito ho si Mayor Magalong ay under review ang kanyang pwesto. Pinare-review ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang nire-review ang kanyang pwesto, inunahan ho ni Mayor Magalong si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-resign ho agad-agad na, immediately daw. Forthwith daw. Pinalitan ngayon siya. Ang pinalit sa kanya ho si PNP Chief Azurin. Dating PNP Chief Azurin ginawang kapalit ni Mayor Magalong bilang special advisor ng ICI. Inanunsyo ng palasyo na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang pagpalit kay Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor at investigator investigador din daw ng Independent Commission for Infrastructure. Kasabay ito ng mga panawagang si dating PNP Chief Nicolas Torre III ang ipalit kay Magalong. Ito mga kababayan, mas okay ito. Dating PNP Chief si Azurin, okay sa akin din to. Kasi sabi naman kasi talaga ni Pangulong Bongbong ay walang involved na politiko. Kaya nga ako'y nagulat, marami rin yung nabigla nung si Mayor Magalong ang ginawang special advisor. Although hindi naman daw siya kasali doon, special advisor. Pero parang lumalabas niya, matindi ang kanyang obligasyon. Parang kasali rin siya sa loob kasi special advisor na, investigador pa. Ang nakakapagtaka rito, bakit hindi na lang ginawa ni Pangulong Bongbong si General Torre ang ginawang special advisor or investigador. Kung PNP Chief lang naman din ang pinag-uusapan, siguradong magaling na investigador ho itong si General Torre. May mga nagsasabi naman na baka raw tinanggihan ni General Torre. Ako naman na-analyze ko mukhang hindi inalok. Kasi kung matatandaan nyo, pinangahawakan ko yung salita ni General Torre, I'm a good soldier. Kung ano lang ang kung ano lang ang iutos sa akin ang susundin ko, no? Pero pwede rin naman ilang porsyento ng aking pag-iisip pwede rin tinanggihan kasi baka naman merong risk na dapat siyang gawin. Baka kinakailangan resign siya sa kanyang bilang 4-star rank. Hindi naman po pwede. Dahil sayang naman yung kanyang 4-star rank dahil mapapaaga ang kanyang retirement. Kasi ang retirement niya is 2027 pa yata. So syempre, liliit yung kanyang early retirement, pati siguro yung kanyang pension. Kung tama ako. Pakinggan ho natin ito. Si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na ang bagong special advisor ng ICI. Siya'y nagpapasalamat sa pagkakatalaga sa kanya ng Pangulo at nangako ng hustisya para sa mga biktima ng iskandalo. Nagbabalik si Ivy Reyes. Maging opisina si retired PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang kauna-unahang top cop ng Administrasyong Marcos. Inanunsyo ng palasyo ngayong araw na si Azurin ang papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa pahayag ng Office of the President, confident daw ang administrasyon sa kakayahan ni Azurin. Unang lumabas sa politico.com.ph na isa si Azurin sa mga napupusuan ng Pangulo na pumalit kay Magalong. Ayon sa source na politiko, first choice ni PBBM si Azurin doon pa bang kakaupo lang nito sa pwesto.
Ang Ilocanong hepe, dati na rin naharap sa kontrobersiya. Nadawit ang pangalan ni Azurin sa umunoy cover-up ng mga pulis sa 990 kilogram drug bust noong 2022 sa Tondo na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Pinagtakpan naman ang pagkapanagot kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo na nasa sentro ng usapin ng illegal drug seizure. Mariin naman itong itinanggi noon na may nangyaring cover-up sa ilalim ng kanyang termino. Para sa agenda, Ivy Reyes, Villinard News Channel. Ayan na mga kababayan, malinaw kumpirmado ho si PNP Chief Azurin ang ipinalit. Ang ugong-ugong pangaraw si Mayor Vico Soto, pero malabo kasi politiko na naman. Ay nakakapagtaka kasi alam ko, katulad yan, 30 na ho, huling araw, huling petsa na ho ng Setyembre. Ang alam ko, ang tapos ho ng leave ho ni General Nicolas Torre III 28 ho ng Setyembre. Mukhang tapos na, mukhang nasa trabaho na siya. Ang narinig natin kay bagong PNP Chief Nartates, iuupo siya sa General Office yata. Parang mayroon yatang isang departamento na kung saan ay naghihintay sa kanyang trabaho, parang paperworks. Sabi ko nga mga kababayan, nakakapanghinayang naman ng isang General Nicolas Torre III, yung galing niya, yung kanyang karakter, no? Iuupo lang sa loob ng opisina. Pero kung bibigyan kasi siya ng posisyon na ang kapalit ay para bitawan ng 4-star rank, mukhang unfair nga sa kanya. Kasi nga mapapaaga ang kanyang early retirement, kasi alam naman ng mga nasa trabaho pati sa gobyerno na kapag nag-early retirement ka, lilitho ang iyong makukuhang pera. At syempre bilang pulis, gusto mo siguro matapos ang iyong iyong mismong career, yung mismong buong buhay mo, buong taon mo talaga matapos mo sa pagka-PNP. Mangyayari niyan hanggang 2027. Itong si General Nicolas Torre III, hawak niya ho yung 4-star rank. Ang tawag ko kasi ngayon kay Nartates, acting or OIC. Tsaka hindi ho po pwede kasing dalawang 4-star na si General Torre, 4-star pa si General Nartates. Kaya ang suot ni Nartates 3-star ho So tingnan natin kung ano yung bibigay yung posisyon kay General Torre, kasi ng mga sinabi rin ho nila Yusek, bibigyan daw ng mabigat na trabaho. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.